Napatay naman matapos matabunan ng lupa ang kambal na 5 taong gulang sa bayan ng Kayapa. Marami ring bahay sa mga coastal areas ang nawasak dahil sa matataas na daluyong Ilang o storm istruktura surge. naman ang bumagsak at nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Bilang isang bansang nakaharap sa malawak na karagatang Pasipiko, taon-taon tayong hinahagupit ng malalakas na bagyo. Ngunit sa bawat unos at hampas ng mga nagagalit na alon, may tahimik na bantay na sumasalo sa lakas ng daluyong. Upang mas makita kung paano gumagana ang bakawan sa totoong buhay, binisitan namin ng isang mangrove area sa Sitio Ubog-Ubog, Barangay ng Kados, Mugpog, Marinduque. Sa biyahe pa lang, kapansin-pansin na ang maaliwalas na komunidad, ang mga punong tila nakayakap sa lupa at ang tahimik na komunidad na inaasahang pinoprotektahan ng bakawan. So ngayon po tatawid tayo ng tulay papunta po sa kinaroroonan ng ating bakawan. Inabot kami ng higit 30 minuto sa paglalakad. Mabuti na lamang at ang daan ay hindi salungat sa aming paksa at dahilan. So dahil medyo malayo ang bakawan, nagpahinga muna tayo dito sa tindahan para bumili ng maiinom. So bago tayo magpatuloy. Matapos ang halos ilang minutong paglalakad, narating na rin namin ang baybayin ng Sitio Ubog-Ubog. Tanaw ang mga bakawan na animoy isang tahimik na bantay. Sa aming paglilibot, nakilala namin si Lolo Pilo, isang residente ng barangay Nangka at pangulo ng samahan ng mga mangingisda sa lugar. Paano na po kayo katagal nakatira dito sa may tabing dagat? Bay, matagal na. 2013. 2013. So dito na po talaga kayo lumaki? Dito ako lumaki sa area na ito, pero hindi naman dito sa dagat. Ito yung mga pasyalan ko lang. Pasyalan lamang po. Kumusta naman po ang pamumuhay dito pag may dumadating po na malalakas sa bagyo dito sa ating lugar? Siyempre pag may bagyo, di mahirap. Wala kang makakain, wala kang isda, wala kang bigas, lahat wala. So sa inyong pong obserbasyon, ano po ang papel ng bakawan sa pagprotekta sa ating lugar? Yan, ang bakawan, yan ay silungan ng mga mga marine species, yung mga islang nabubuhay diyan sa yung maliliit pa niyan, yung ugat niyan ay Nalawak po. Nalawak. Paglaki ng tubig, kasama yung mga pispis na yon, nasilong yun doon sa para hindi sila makain ng malalaki. Isda. Inilibot kami ni Lolo Pilo sa bakawan. Sa puntong ito, meron kaming nalaman. So Lolo Pilo, napansin niyo po ba yung pag-iba po ng laki ng alon pag marami po yung bakawan at pag kaunti po? Nakukontrol yan ng bakawan, yung alon. Nahina ang alon pag bumangka sa mga ganitong kahoy. Kaya yan ay napalaki natin para protection dun. Hindi madadala yung mga maliliit na isda. Maliliit na. Kasi nakakapit sila doon sa mga ugat na malalaki. Maliliit tayo doon sa malalaki kita. Ano sa may po tayo? Sige po. Para makita. Ayon kay Lolo Pilo, malaki ang pisala ng bagyo kung wala ang bakawan. Katulad na lamang ng dating ilog na noong oras na iyon ay amin pala mismo kinatatayuan. Malawak itong ilog nito. Pero kung bumagyo na Dating ilog po pala to? ganyan yan, nakikita niyo yan. Ganyan yan. Diyan po, Natakpan na siya. diyan po lumalaki yung maliliit na isda. Yan yung kahalagahan ng bakawan.
Hindi lang po pala sa tao. Ay, hindi lang sa, ayan ay protection talaga ng mga maliliit na isda. Yan ang kanilang bahay. Pag sila ay malaki na yan, diyan na sila sa dagat. Yun nahuhuli na yun ng mga tao naman. Yun ang pagkain ng tao. Bukod sa proteksyong bigay nito, ang bakawan ay isa ring autotroph, isang uri ng halaman na gumagawa ng sarili nitong pagkain sa pamamagitan ng pag-absorb ng carbon dioxide mula sa hangin, na siyang tumutulong sa papabagal ng climate change. Ayon pa sa DENR, 46 mula sa 70 species ng salt-tolerant mangrove sa mundo ay makikita sa Pilipinas. Nagsisilbi itong nursery ground ng maraming species ng isda, hipon, alimango at iba pang marine life. Dahil dito malaki rin ang tulong ng bakawan sa kabuhayan ng mga mamamayan. Diyan ka magapalaki ng mga katang, king crab. So tahanan po ito ng mga king crab, yung Oo. bakawan. Yung mga ugat niya po. O, diyan sila, ayan, nakikita mo yung mga ugat na yan. Apo. Yung mga berde na yun. Ito po. Yun yung mga lumot, yung algae. Apo. Pagkain niya ng isda. Hindi lamang iyan, ang balat o bark naman ng bakawan o kadalasan tinatawag na tungog ay ginagamit rin bilang panimpla at pang-ferment sa balahina o aged coconut wine. Meron diyang, yung bakawan na ginagawang kon sa tuba. Yung ugat, ay yung bark yan, yung ang tawag yung bark, yung Sanga po or yung hindi, balat. Yung balat, Yung balat po ng puno. yun ay nadikdik yun at nalagay sa tuba para tuba, pang timpla ba, timpla. So, parang nagawa po siyang wine or Oo, yun, panimpla siya. papanimpla lamang Sa po. tuba, yun. Para po mas sumara po yung tuba. Yun, Isa po yun sa produkto ng bakawan. bakawan. Ngunit gaano man tayo kaligtas at kasagana sa ilalim ng bakawan, minsan tayo na rin mismo ang humahawak sa ating kaligtasan. Ang nagasira niyan ay yung nagauling, yung mga mag-uuling yun. Kaya dito, pinagbawal yung may usok, nag-ausok yan. Pag nag-auling, bawalan yan ng mga otoridad. Kasi nga, pag ikay nag-uuling, putulin mo lahat yung mga puno na yan at nagawin mong mga uling. Eh di ano mangyayari? Di nakakalbo rin ang gubat. Nakasali na po kayo sa mga mangrove restoration activities dito? Pagtatanim po ng mga mangrove? Oo, kami ang nagpatanim. Pero ang unang nagpatanim dito, DNR, nung wala man pasamahan, kami ay may samahan na rito, kaya yung marami dito nag-presinta na magtanim, mga fraternity, yan, si Inisi, si Mambanji doon. Siya ngayon ang nag-obligo na magpatanim. Matatandaan noong Marso 30, 2024, nagkaisa ang Interact Club ng Marinduque National High School at ang Rotary Club ng Area 3 Group 5 kasamang MSc College of Environmental Studies at kapatirang Marinduqueño ng Kados Agriculture Cooperative upang isagawa ang Restoring Our Shore, a mangrove planting event. Isang matagumpay na inisyatibo na naglalayong makatulong sa pagpapalago at pagpanumbalik ng bakawan sa lugar. Sa kasalukuyan, unti-unti nang lumalago ang mga bagong sibol na bakawan, inaasahang lalo makakapagpapaunlad sa ekosistema ng baybayin ng lugar. Sa inyo tatay, ano po masasabi niyo sa ibang mga tao para mapalago pa po yung mga mangroves po? Di magtanim. Tanim. Patuloy na magtanim hanggang sa lumaki. At saka bantayan para hindi man sila mapinsala ng mga maguling po. O hindi, yung mga tao na nabubuhay din dyan. Yung tabas sila ng tabas. And siyempre, bantayan nila dahil patuloy nila. Pag hindi mo bantayan yan, ay mamalay ka, wala na yung mangrove nyo. Kasi nga, nakaka-apiki, sagabal sila sa panguha ng siso. Patuloy nyo, kaya bantayan. Kaya kayo, set kayo ng panahon ninyo para kayo magtanim dyan. Para kayo may alaala pag kayo matanda. Tanim ko yan. Kaya ako, mayabang ako, marami kong tanim dyan. Di pagtanda ko, May papagabang po. Mga anak ko ay tanim ni Lolo yan. Talaga na pagmalaki po. O siyempre, yun yung legacy. Legacy po ng mga pamana po. Pagtatanim po talaga. Hindi lang sa mga pamilya, kundi sa kagaya rin ninyo. Na mga nag-aaral, yun mga technology na ano pa ang magagawa namin dito sa mga tanim na ito. Malay mo yung dahon yan, gawin yung papel,
kung ano-ano ba yan. Baka may evento pa po. Ano po. Technology yun. Technology. O yung mga ugat yan, ano ang baka gamot yan. Herbal po, mga herbals po. Ano. Yun ang nga pag-aralan sa mga technology. Yung mga gamot, pagsain. So, tapos na. Salamat po, tatay, sa inyong panahon po. Oh, Thank you po sa inyong time. Bagay tamang-tama, wala. Ang galing niyo. Salamat po. Ang galing niyo sa oras. Thank you po. Thank you so much po. Salamat po. Balik kayo kung ano. Opo. Hindi lang ito mga puno. Ito ay proteksyon, tahanan, kabuhayan, at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat pagtatanim ng isang bakawan, isang dalampasigan ang inililigtas, isang buhay ang pinangangalagaan, isang kinabukasan ang binubuo. Para sa kalikasan, para sa komunidad, at para sa kinabukasan. Muli, ako si Andre Andrade. Magandang araw.